Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Yes, syempre. Ngayon po ay 30, no? 30 ba? Tama ako? 30 ng Setyembre. At syempre, wow, ayan na. Ayan yung ating idol. Partner, good morning po! Yes, good morning, Ma'am Jubes. Naririnig niyo ba ako dyan? Yes, yes, loud and clear. Opo, magandang umaga po. Pero Tony, malabo yata yung picture mo. Madilim. Ano ba? Teka, lakasan natin yung ilaw. Ilaw, yes. Medyo tinitimpla ko pa kasi dito sa ating, hindi tayo sanay na nag-zoom eh. Alam niyo naman, lagi tayong live and alive. Yan. Ang importante anyway, habang ina-adjust natin ay napakahirap mag-adjust dito sa bahay eh, no? Kaya gusto ko sana sa studio, kanya lang, para man lang ma-explain natin, ay, tayo po ay nakaratay hanggang kahapon, hanggang ngayon actually, ng umaga, sa banig ng karamdaman at na-hospital po kasi ako. At ngayon lang ako na-discharge at I was advised to get total house rest for 2 days ngayon at saka bukas. Teka, lakasan natin. Ayan! Opo. Pero attorney, patayin niyo yung monitor niyo. Maririnig niyo naman ako eh. Ganun ba? Opo, kasi magdodoble ang audio. Yan. Wala akong monitor. Dito lang ako sa kwan. Ayan na, yan na. Okay na yan. Okay na yan. Yan na, maliwanag na. Opo. Yan. Ayos na. Ayun, para okay. Ito Oo. Ayan. Anyway, hindi pa ako bumabate, no? Opo, bati mo na. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Okay, hindi ko nakikita kung anong oras yan eh. Kaya hindi ko kayo hindi ko masabi. Ikaw na manguna. Yes, partner. Ngayon po ay September 30, 2024. At syempre, ang oras po, alas 11:05 ng umaga. Alright. At yan, ayusin natin yung ilaw pagka-break. Mukha tayong horror dito eh. Hindi. Okay lang yan, Tony, kasi happy ako kasi nakita kita. At hindi lang po yan, no? Alam mo naman, pag Monday, importanteng narito ka. Lalong-lalo na pagbati, pinapaabot ng ating mga kaibigan, lalo na si Kamentong. Kasi dumalaw siya dito. Pala si Kamentong. Sayang at hindi ko nakausap. Kamentong Laurel. Hindi, mag-uusap muna kayo para daw at least yung mga pwede lang. Alam mo naman dito minsan may mga yan, lalong gumwapo. Ayun na. Yan, sabi nung tech natin huwag ko na daw lagyan ng ilaw at mukha ko si Bela Lugosi. Hindi alam ng mga bata kung sino si Bela Lugosi no. Hindi nila alam kung sino si Bela Lugosi. Opo. Yung horror yon. Yan, na-adjust nyo na ba? Yan, okay. Ayos na. Okay na daw, sabi ng tech. Okay Kitang-kita na daw ang aking sex appeal. Talagang ma-appeal. Anyway, syempre, ayoko naman, actually, ang dami ko ng absent at baka masisante na ako, kaya nag-zoom na ako siguro. Ngayon, hanggang bukas ay mag-zoom tayo. Opo. At sa Wednesday, may follow-up check-up po ako. Kung okay na, a clean bill of health na tayo, live na tayong muli sa ating studio. At namimiss ko na kayo dyan. Yan, lalo na kami, attorney. At hindi lang po yan. Saan mo ba nakuha yan, dengue na yan? Kasi nagbubulag din ako. Bakit ganitong explanation? Mag-ingat-ingat din po tayo, mga yan. Mahan. Oo, at kasi, meron talaga daw ngayong umiikot na flu virus na medyo matapang na variant. Ingat-ingat po kayo sa mga crowded areas. Kasi anong nangyari po sa akin, may dengue pala ako. Pero since malakas nga yung naturalesa ko, hindi ko nararamdaman yung sintomas. Pero nilalabanan na noong katawan ko. But since medyo abala yung katawan ko sa paglaban sa dengue, nasingitan siya ng influenza. Yun ang nangyari.
So, nung dalawa na yung kalaban ng immune system ko, medyo hindi na niya nakayanan, nilagnat na ako. Doon ako nagpatingin. At saka, payo sa mga kasamahan natin, ano po, yung bagang at the first sign of trouble, huwag nyo na hintayin lumala. Ayun. Para maganda. Oo, i-ano nyo na agad. Patingnan nyo na agad, kita nyo ako, kung hindi ko daw pinatingnan ito agad, ay maaring naging pneumonia pa. Tumuloy-tuloy ng pneumonia. Okay, yun pala yung naging problema ngayon. At syempre, pero attorney at least okay ka na po. Wala na pong masyadong okay na. Medyo nanghihina pa. Paminsan-minsan nagka-cold sweat pa. Pero hindi katulad nung dati na lupaypay talaga. Ayan. Lahat ng parte lupaypay. Hindi maganda. Ayan, okay lang yan. Pero attorney, nanlulupay yun hindi na tama Hindi na maganda. Sabi nga po, lahat ng mga workaholic na gaya po ninyo, ano po yung mga magic word ninyo na para hindi matuloy ang anumang problema sa kalusugan? Yun nga, at the first sign of trouble, yan, halimbawa yan, nilagnat na ako. Nilagnat ako nung Thursday morning, may konting lagnat na ako. Okay. So, pahinga na ako. Nakapag-radyo ba ako nung Thursday? Hindi ko maalala Opo. Hindi na yata, parang hindi na, Wednesday kaya yata nag-program. Oo, Thursday hindi na ako nakapag-programa dyan. Ipinahinga ko, ngunit tumaas yung lagnat ko. So, in Thursday ng afternoon, nagpasya na akong pumunta na ng ospital. Opo, yun. At magpatingin na. Ayan. At yun nga, pinagtututusok yung aking katawan doon, napakahalay. Nagpa-executive check-up na rin ako. Tuloy-tuloy na. Opo. Oo, para nandoon na rin lang Attorney, speaking of health, nakapanood kasi ako ng isang programa na kung saan sa ibang bansa, sa Korea, meron kasing nagtatalo, isang direktor ng ospital tsaka isang doktor. Doon sa direktor ng ospital, kailangan daw pala lahat sundin ang bilang isang doktor at patakaran ng ospital. Which is, sabi naman ng doktor, hindi daw. You know why? Yung doktor daw, siya daw po ay nakapag-aral at alam niya kung paano isasalba ang buhay ng tao. It's a matter of seconds and minutes. Pwedeng mamatay ang tao kung hindi totoo yun. Kung hindi agad kikilos. So, stroke, heart attack yan. Minutes, every minute counts dyan. Yon. Ngayon, ang ginawa lessons din Maganda rin to kasi dapat pala sa bahay din, meron tayong marunong sa CPR, merong ng first aid. Kasi if not daw, the possible happen, mamatay agad yung kasama mo sa bahay. Oo, kasi hindi maganda yung namamatay Walang, hindi magandang experience yun. Opo. Wala akong kilalang namatay na natuwa Opo, totoo yun. Napasamaan loob, Pero ang nangyari po, yung doktor nakasuhan, 'di ba? Dahil dun sa ginawa niya, parang feeling nung director is malpractice kasi daw hindi siya sumunod sa protocol bilang isang doktor. Which is, ang sabi naman ng doktor na kumbaga siya yung nagsasagip buhay, ika nga. Para sa kanya ang importante sa kanya, di baling makulong siya, at least lahat ng inaagapan niya ay nabubuhay. Saan kayo doon? Saan kayo doon, attorney? Doon tayo doon tayo sa nakakasakit ng buhay. Di ba? Ang prime directive ng doktor is first, do no harm. Di ba? Opo. Do no harm. Okay. Huwag kang gagawa ng nakakasama. Okay. So, yun ang dapat susundin. Pero, alam mo, hindi na kailangan ng doktor Alam mo ba yon? Okay. Mag-google ka na lang daw, sabi ni Dan Fernandez. Ay, hindi yun. Hindi na kailangan ng abogado, hindi na kailangan ng doktor. Google na lang. So, pagka may sakit ka, huwag ka nang pumuntang ospital, sabi ni Dan Fernandez. Google mo na lang kung anong maaaring sakit mo. Ikaw na lang gumamot sa sarili mo. Pinakinggan niya ng isang kakilala namin Yung sinabi, di ba, nagsalita si Dan Fernandez. Mali yung opinion ni Atty. Topacio. Kasi nakikita naman natin, hindi na kailangan maging abogado para maintindihan ng batas. Sabi niya, may Google naman. Ginawa nung kakilala namin na Google, yun, nilibing kahapon.
Ay, nako. Sorry for that. Pero attorney, Nagbibinulang ako kasi kalokohang malaki yung pinagsasabi. Nag-aral ka pa ng 4 na taon. Alam mo, itong si Dan Fernandez talaga. Pagkatapos yung kanyang questioning doon kay Ronaldo Ledesma, yung dating OIC ng Commission on Bureau of Immigration. Hindi niya ma-distinguish yung difference between OIC at saka yung full-fledged commissioner. Officer in charge ang OIC. Tapos yung full kasi commissioner. Niya, ikaw ang commissioner noon. Sabi niya, I was never commissioner. Sabi nung si Ledesma, si Attorney Ledesma. Okay. Sabi niya, hindi, nakalagay dito, OIC commissioner ka. O nga po, OIC commissioner. Iba yung full-fledged commissioner. So, tinanong niya, anong pagkakaiba? Eh di, nilecturan siya kung anong pagkakaiba. Ayun. Kasi ang ganyan, at talagang sa gobyerno, ito naman si Dan Fernandez, napakatagal na sa gobyerno, hindi na natuto. Parang si kanta ni Gary V, ano? Iba yung OIC sa commissioner. Ganito yan kasi. Sige po. Sabihin mo sa akin yung oras at hindi ko nakikita dito. Sige po, baka break sige po. tayo. Apo. Hindi tayo magbe-break na partner, ha? Pero baka studio break na. Okay po. Ang OIC kasi, ang nangyayari dyan, halimbawa, ang isang commissioner, full-fledged commissioner, let's say, yung mismong example na ni Dan Fernandez, ay tinanggal for any reason, o biglang nag-resign. Okay? Yung commissioner ay hindi naman basta-basta napapalitan yan. Kailangan i-consider mo pa yung kapalit, tignan mo yung biodata, qualifications, capability for office, etc. So, halimbawa, bigla nag-resign o tinanggal, effective immediately, madi-disrupt naman yung day-to-day operations nung o agency o commission katulad niyang yung Bureau of Immigration. Opo. Kung walang hepe. So nagde-designate ng OIC, it's usually the rank next higher to that of the commissioner or any person na mataas ang rango. Ayun. Yung OIC po, hindi po yan full-fledged commissioner, kaya nga officer in charge. Ayun. Yung pagpapatakbo lang ng day-to-day affairs. Ayan. Ng, Parang ano po, attorney, parang bureau, assistant. yun ang inaatupag niya, pumipirma siya ng mga assignments, ng mga yung daily time records ng kanyang mga empleyado, etc. Pero yung policy, at saka yung direction, at saka yung mga permanent orders, hindi pwedeng magtanggal o mag-hire yung OIC unless with the concurrence noong department head, which in this case is the Department of Justice. Kasi nasa justice po yung immigration. So, yun po, masyadong maliit ang powers ng OIC. Yung kanya ay parang temporary lang, acting lang kung baga. Yan. Parang yung si President Sara Duterte, pag umaalis si Pangulong Marcos, di ba? Siya yung dinedesignate na OIC. OIC for the day. Oo, to run the government. Hindi porkit OIC, halimbawa, wala si Pangulong Marcos, pwede mong tanggalin yung mga cabinet members niya. Hindi po pwede yun. Ayun. Day-to-day affairs lang po ng gobyerno. Ayun. So, hindi alam ni Dan Fernandez yung difference doon kasi hindi niya siguro nabasa sa Google. That is why, to interpret the law, Mr. Fernandez, kailangan mo pa rin ng legal education. Parang sinabi mo sa akin, pwede na ako magbunot ng ngipin dahil may YouTube na pinapakita kung paano ng ngipin. Hindi pwede po yun. Ganun yun eh. Mahirap yun. Mahirap i-apply yung hindi mo pinag-aralan talaga. Oo. Magkonsulta ka kung gusto mo. Huwag mo sasabihin, hindi na kailangan. Nag-Google ako, mali yung opinion ng abogado. May sino ka naman para magsabing mali yung opinion ng abogado? In the same way, pwede Mangari, may opinion. Medicine, hindi ko pwede kahit doktor. Kaya nga may profesyon mo. Pag nademanda ka, ikaw na sarili mong abogado. Pag nagkasakit ka, gamutin mo sarili mo.
O, di ba? Ayun. Pero attorney, matanong ko lang po sa inyo ha. Halimbawa po, 'di ba sa isang lupon. Sa lupon na lang tayo sa mababang barangay na lang tayo, barangay level. 'Di ba sa lupon kapag ikaw ay kinasuhan, so magtatanungan dun mismo sa harap ng mga lupon, 'di ba? Hindi galing sa lupon yung sagot ng tanong nila, kundi ang tanong nila ay galing sa lupon na sasagutin ng suspect at saka ng yung inirereklamo. Hindi po pwede na yung sagot mo na ikaw ay inirereklamo ay manggagaling sa lupon, di po ba? Hindi pwede, di ba? Yun nga hindi pwede. So parang hindi pwede, of course. Sabi po ng mga netizen, bakit daw sa Senado o sa Congress, bakit yung tinatanong nilang tao daw po, galing sa kanila mismo, bakit daw po yung itinatanong sa mga resource person, gusto nang nagtatanong ay kung ano yung nasa isip ng nagtatanong. Yun nga ang mali dyan kasi sadly, hindi alam ng ilang mga kongresista natin, katulad niyan si Paduano, si Dan Fernandez nga, yung nasa mga Quadcom na yan, kung anong purpose ng legislative inquiry at saka yung nature ng contempt. Ito ngang hindi nila masunod yung mga ibang kongresista natin. At alam nyo, ang nangyayari, baka akala nitong mga kongresista natin, nakakapunto sila sa publiko, nabibuwisit po sa kanila. Kaya po, yung mga netizens na mismo, iniimbestigahan sila sa buwisit sa kanila, yung mga netizens na mismo nag-iimbestiga kung anong klaseng tao sila. At lumabas na nga yung mga kayabangan nila, no? For lack of a better term, wala naman talagang masama, talagang kayabangan naman talaga. Yung mga binabandera nila, pineflex nila, yung mga mamahalin nilang mga bag, mga relo, mga sasakyan, si Benny Abante, di ba? Pinakita, may Mercedes, na tumantuwa pa siya, this is my new baby, pinalitan na daw niya yung lumang Mercedes niya na mas maganda. Meron pa siyang bulletproof na Escalade na 18 million ang halaga. May mga Rolex siya. Nakakalimutan na po nila na noong sila ay sumumpa sa kanilang oath of office, sa saligang batas po. Iyan ay nasa kwan yan Nasa, kung hindi ako nakagkamali, ako'y tama. Nasa Article 11, Section 1. Eto, may binabasa ako. Magaling ako pag may binabasa, parang si Luis Tro May kodigo. Article 11, Section 1, dapat ang public official should lead modest lives. Simpleng pamumuhay. Yan. At yan po ay lalong pinalawak. Yung ibig sabihin na yan dito sa Republic Act 6713. Yung Code of Conduct ng public officials. Eto, sinabi public officials and their employees. Public officials and employees. Hindi lang opisyal, hindi lang empleyado, ngunit and their families. Ibig sabihin, in-extend po yung pag-uutos ng saligang batas na mamuhay ng simple, pati sa kanilang mga pamilya. They shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Okay. Tingnan mo muna yung income. Magkano ba income ng congressman para maka-afford ng 18 million na sasakyan? May nagsasabi, may nakita pa daw silang Rolls Royce pa. Ito pa sabi ng batas, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Ayun. Ito po ay bukod pa doon sa pagbabawal sa panunuhol o pagpapayaman. Ito pong pag-uutos na ito ng batas, hindi nagsasabing dahil hindi mo ninakaw yung yaman mo, maaring minana mo yan, maaring kinita mo yan noong hindi ka pa nasa serbisyo publiko, ay pwede mo nang ipangalandakan. Hindi po, iba po yun. Kahit malinis na paraan ang ginamit mo sa pagpapayaman, hindi ka nangurakot, hindi ka nagnakaw sa gobyerno, hindi pa rin dapat na pinangangalandakan mo yung iyong yaman. Yun po ibig sabihin nito. Iba pa po yung huwag ka magpayaman. Opo. Kung mayaman ka ng timano o talagang nakaipon ka, nakapundar ka dahil magaling ka sa negosyo o minana mo, hindi mo pa rin pwedeng i-display kasi nabibwisit po yung mga tao. Public office is a public trust.
Ayun. Nagkakaroon ng discontent. Yan po ang reason kung bakit meron po niyang provision na yan. Ayun. Para hindi magkaroon ng discontent yung publiko, hindi magkaroon ng duda na ikaw ay nagpayaman. At madali naman pong sundin yan eh. Hindi naman po kailangan i-display mo yung yaman mo, mga bag na mamahaling at tulad ni Stella Kimbo. Huwag mong gawin yan. Walang purpose po yan eh. Parang tayo po ay hindi mayamang bansa, parang pinamumuka mo pa sa mga tao na ako, meron ito, kayo, di nyo kayang bumili nito. Nakaka-wisit po para sa madla. Ayun. Buti na lang, attorney, hindi ko alam yung mga hindi ko alam yung mga brand na ng pangmayaman. Sanay kasi tayong gumamit ng kahit ano lang bag na meron tayo. Just use it. Kasi ang purpose, isa lang naman, di ba? Whether it's pangmayaman or pangmahirap, just the same, we just need it to carry things. Right? Oo. May Yan. kailangan mo lang naman ng relo para malaman kung anong oras. Opo. Di ba? Opo. Kailangan mo lang ng damit para hindi labas yung puwet mo pag naglalakad ka. Kasi napakahalay kung labas yung puwet mo, naglalakad ka. Grabe naman talaga. Oo. Kailangan mo lang naman ng sapatos para hindi ka nakayapak. Masakit eh. Opo. Masakit maglakad ng nakayapak. Di ba? Ayun lang Opo. naman eh. Kailangan mo lang masasakyan para makapunta ka sa isang from one place to another. Tama. Bakit kailangan 18 million pesos pa? Ba't kailangan Mercedes pa? Opo. Lalo na kung ikaw ay public official, pinagbabawal ng batas. Kung ikaw ay pribado, halimbawa ikaw si Ramon Ang, o si Big Boy C, o si Andrew Tan, walang pakialam yung mga tao kasi hindi ka naman public official. Ayun. We will not mind you kasi you are minding your own business di ba? Opo. Ngayon, kung gusto mo magdi-display niyan, huwag kang pumasok sa public service. Ayun. Ganun lang naman yan Simple. Gusto mo Yes. mag-display ng designer bags, magnegosyo ka na lang. Ngayon, walang makikialam sa'yo, di ba? Opo. Good to know kasi kailangan maging humble talaga tayo Stay humble, lalo na yung sinasabi po ninyo, government official, and even barangay, ganun ho ba? Kahit sa barangay din, Lahat, barangay all level. public officials po ay covered nitong Batas na prohibition yan. nito. Ayun. Wow. Oo, pati pamilya nila, pati immediate family. Okay. Pinalawak nga nitong 6713 Okay, attorney. Buong pamilya. Yes, time check muna tayo. Yes! Yes! Eksakto na ba? Eksakto na ba? Opo, Pwede na. sakto na. Ang oras po, mga kaibigan, para sa Yes Yes Show Topacio, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yes! Mga kasama! Yahoy! Nagbabalik ang Yes Yes Show Topacio. Siyempre, nasa Zoom ang ating partner, Attorney Ferdy Topacio. Hello po! Magandang umaga pong muli, Atty. Ferdy, Mr. Sexapil. Pogi na, macho pa nga. Nakalimutan kong bumati kanina ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Ang aking mga ugat ay nabubuhay na rin, paunti-unti. Yan. Tingnan Yes. natin kung buhay na mamaya. Hahaplos-haplosin natin. Yes, siyempre, Attorney. Mabubuhay. Oo, kailangan mauna ka para sa pagbati dahil alam kong marami naghihintay sa'yo at nananabik. Ay, di, ikaw na munang bumati. Ladies first. Ay, ganon. Okay. Siyempre, pagbati pinapaabot natin kay Katirso Peralta, siyempre. At lalong-lalo na naman. yung mga masisipag na masayang mapagmahal sa magulang, Si Boss Edgard. Yan, si Boss Edgard Cabangon. Thank you so much po. At hindi lang po yan, si Attorney Macnil Rante. Talagang napakasipag. At hindi, ito pa, si Rod Bagay. Nako, makulentong to, Attorney. Oo. Makulentong mo, kaibigan. Grabe, tagal ko nang kilala niya. 1980s pa. Grabe, no? 1990s pala. Hindi naman pala ganung kasya katanda. Ganon. 1990s pa, kaibigan na natin yan.
Opo. Nakilala ko yan through the late Mike Hamisola, ating kapatid din sa Hanap Buhay. Yeah. At hindi lang yan nanonood sa atin ang may-ari ng Anita Eatery dyan sa Balintawak, si Mami Anita Mendoza and family. O, di ba? Isang beses kumain nga tayo dyan at maprobechohan. Ayan. Ay, pinaka-paborito ko doon, attorney, yung yung alam mo ba yung tinadtad na paa ng baboy? Ang tawag doon? Patatim. Yun. Patatim. Ay, oo, masarap yun. Napakasarap nila magluto. Kaya lang, hindi ba masama sa kalusugan yun? Ay, hindi naman. Minsan lang naman eh. Collateral yun collateral. Collateral na ba yun? Cholesterol. Ay, yung mga attorney, yung mga Amang Rodriguez. Yes. Kung natatandaan yung iba, si Amang Rodriguez, yung dating senador at naging gobernador ng Rizal Province. Ano si po? Amang Rodriguez. Ayun. Diba kaya may Amang Rodriguez, di ba? Na eskwela. Opo. Kami Rodriguez Rizal, di ba? Yes, Kaya kay Amang Rodriguez. Nako, speaking... medyo baluktot mag-English yun Sabi niya, ayoko niyang masyadong yung pata. Masyadong mataas ang collateral niyan. Maraming jokes doon Talagang collateral. Dalit na cholesterol, Oo. At hindi lang po yan, yung mga anak niyang magaganda ni Ate Anita. Yan, Ate Anita Mendoza. At syempre, yung kapatid ko, si Ate Josie de Guzman Valimento and family, sa inyong lahat maligayang panonood at pakikinig. Pero attorney last chance na. Ito. Yung kaibigan natin, si Consular Divina, yan. Yes, oo. Ng Caloocan. One of these days, i-guess ulit natin yan dyan at masayang kasama yan. Opo, hinahanap-hanap na nga rin kahit kinakamusta. Laging regards sa inyo. At hindi lang yan, attorney, sana daw po magtuloy-tuloy na tong pinaplano ko na magkaroon tayong Thanksgiving show sa ngalan po ng aking kaibigan, si Attorney Jerry Attorney Jerry Manalili. Yan, ng Valenzuela City. Okay, back to you, sir. Oo, batiin natin yung mga typical na Twitter ranters natin. Nandyan si Catastrophe, si JC Ko, si Vic ng Bustos, Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan, si Tony Shapi. Ano naman to, Las Vegas. Marami tayong mga international audience para tayong Seiko Wallet International pa ang mga design. Oo, at syempre, sina Michael Guy, sina Rolly Mendez Tomas, yung aking napakabait na doktor, yung aking yung gumamot sa akin, si Dr. Dumo. Nakalimutan ko yung first name niya Kaya pwede nating sabihin na Jubes kay Dr. Dumo, Dumo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Siyempre yung si Dr. Pascual din at saka si Dr. Maria Pedraza. Okay. Yan, nakikinig po sila. Si Cathy Palamos, yan, si Kat Tirso. Baka may words of wisdom ka dyan kay Kat Tirso. Namimiss ko rin yung mga words of wisdom niya Wala ba? Si Kachek Talay, si William Gatchalian, si Willie Keng, Andrew Tan, yan, si Louie, and Nats Camboy. Kasama Louie, thank you very much nga dun sa Kapal Books. Alam niyo yung Kapal Books, hindi po yung ilang congressman ito Ito po yung galing doon sa Pepitons, yung malutong na kalahating muka ng baboy. Napakasarap po doon. Siyempre, sino pa bang si Alex Cruz? Siyempre, William Gatchalian, nakikinig din palagi sa atin. At siyempre, si Attorney Joey Lumangaya, nakikinig din. Attorney Ralph Andrada. Sila po ay nakikinig dito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Rain or shine, in sickness and in health. Meron bang words of wisdom si Kat Tirso? Wala akong nakita Ano po? Wala. Murahin mo. May words of wisdom lagi tayo. Ayan. Hindi, alam mo naman ang wisdom ni Kat Tirso forever yan. Ayan naman, syempre naman. Oo. At syempre, Tony, alam mo naman yung mga best result ng health mo, ayan ang gustong-gusto naming marinig at sana hindi, okay naman tayo lahat kasi ng tao nagkakasakit Opo. Ako naman, bigla namang para akong nangalay. Masakit yung kamay ko na hindi ko maintindihan. Siguro nahigaan ko to.
Kasi madalas baka, oo. Nakahiga. Si Jim Paredes may ganyan ding sakit eh. Laging masakit yung braso niya. Ewan ko kung bakit. Ikaw, attorney, mukhang iba yung ibig mo sabihin eh. Sinasabi ko lang naman, parang nabalitaan eh, ganun eh. Oo. Ayan. Hindi, ako naman namaga yung kamay ko sa sa paghiga siguro kasi hindi ko na siya magalaw pagising ko. Yun yung nangyari. Sabi ng doktor ko, pagka natutulog ka daw, wag mo daw iaangat yung kamay mo. Dapat nasa side lang. Kasi yung pagpapump ng dugo, nahihirapan daw yung puso. Kaya pala siguro. Tama ka dun. At hindi lang. So, wag kang matutulog na nasa taas yung kamay mo, nahihirapan mag-pump. Pero, attorney, pag hindi ko tinaas yung kamay ko, ang pangit naman sa akin, pag di ko tinaas, hindi ako nakakatulog. That's my problem. Ganun ba? Opo. Parang naging mannerism ko na eh. Pero, attorney, may 1 minute pa tayo before time check. Itali mo na kaya ng pataas para hindi pa ganon. Ganon? Itali ko na lang. Pero, attorney, gusto ko rin batiin si Mrs. Delara. Nandyan din siya. Isang mabait na ina. Yan. At syempre, kasama nila yung makulentong na apo. Pero sabi ko, maghintay na lang sa labas kasi nga, baka tumaoblat ang gamit eh. Pero silang baby. Hindi, alam ko may panauhin tayo, di ba? Itong huling segment. Yes, meron po. At papasok po siya pagkatapos na ating time check. Yan. Time check na ba? Opo, at meron na lang tayo. Kaya sasabihin ko na, magbabalik ang Yes Yo Topacio pagkatapos nitong gap nito ating oras. Ang oras po natin ay alas 11:45 ng umaga. See you later. 1, 2, 3. Yaba! Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yo Topacio! Sama nagbabalik ang Yes Yo Topacio. Ating oras, Ma'am Jubes. Alas 11:49 ng umaga. Narito na yung bisita natin, si Mike Delara. Sayang, at wala ako dyan upang personal sana siyang makadaupang palad. Ayan. Pero narito na. Bumati ka muna, Sir Mike. Kuya Mike. Binabati ko po ang lahat ng mga nanonood dito sa Yes Yo Topacio. Sana po marami po kayong mapupulot ditong kaalaman. Ayan. Back to you, maraming Tony. salamat, Mr. Michael Delara, and welcome to Yes Yo Topacio. Napakaganda ng boses nyo. Para kayong ministro sa Net 25. Ayan. Parang nangangaral ng dalisay na ebanghelyo ng Diyos. Siya po ay music professor ng New Era University. Oo, siya. Nagturo din po ako dyan, Ka Michael. Opo. Oo, Sa sa College of Law naman, po. pero matagal na po yun. Opo, nagtuturo daw po kayo doon sa College of Law. College of Law daw kayo, attorney. Opo, noong panahon po ni Kacuevas, kaso nyo namatay na eh. Opo. Patay na. Na-COVID. Opo, napakabait na tao. Anyway, mabuti naman po, Ka Michael, at kayo ay napagawi diyan sa dako ng aming studio. At can you tell us something about yourself, Ka Michael? Ano bang klaseng mga komposisyon ang inyong ginagawa? Isa po ako jazz guitarist. Nag-graduate po ako sa music conservatory sa Tokyo, Japan. 5 years alam po nyo, ako doon. napakalaki ng jazz sa Japan. Jazz is very big there. Opo, pero pag nagsulat po ako ng kanta, popular music kasi business purposes. Oo naman, siyempre. Opo. And actually, baka kailanganin po namin kayo, Ka Michael, sapagkat yung mga ginagawa po naming mga pelikula, siyempre, may mga original score po yon. Hindi po kami gumagamit ng canned music po kasi kami po lahat ay original sa aming mga pelikula. Tama po yun. Pero, attorney, pakakantahin niya po kayo ng 300 kanta na original na compose Naku, niya. naparami noon Hindi, alam nyo, matagal ko ng pangarap gumawa ng album at ngayon mas madaling mag-publish ng album kasi meron ng Spotify, marami ng mga streaming platforms. Kaya sayang at nagkasakit po ako kaya nasa total home rest po ako as per doctor's orders.
Pero I am sure that one of these days po ay magkikita po tayo ng personal, Ka Michael, at tayo po ay magkakausap at mag-collaborate po tayo. Opo. Tama po yun. Wow, yan. At hindi lang yan, Ako po nagko-compose din. Ginadjust ko na po kung narinig niyo yung theme Sample. song. Attorney, sample. Meron akong sa Ka Michael sa Spotify. Ako nag-compose nung theme song nung Deception. Wow. Yung kay yung pelikula ni Claudine Barreto at ni Mark Anthony Fernandez. Ayan. Sino po Hanapin niyo lang po nag-arrange? sa Spotify yung Deception OST. Ang kumanta po ay si Miss Nicole Omilio. Pinablish po yun ng Viva Records. Ako po nag-compose noon. Ako rin nag-arrange. Makikita nyo na napaka-jazzy nung arrangement niya. Siya rin. Opo. Ay, ikaw rin po matutuwa nag-arrange po kayo doon. as a jazz musician. Okay. At siguro Very good po, maimbitahan na rin natin si Ka Michael doon sa gig natin na Juby. Ikaw hindi ka pa nakakapunta ron, ha? Opo nga Doon Kasi sa Manifesto. Manifesto. Ayun, Manifesto. Oo, may regular gig po kami ron. Yung banda ko, ang pangalan ng banda The Jazz Holes. Ayun, Manifesto. Magdadala po ako Mag-jump po ng tayo guitar ron, Ka ko. Michael. Opo. Punta po kami doon. Opo, sige. At kukunin ko yung contact number ninyo. In the meantime, baka may mga tanong ka ba kay Ka Michael bago mo siya paawitin ang kanyang original composition. Hindi po. Kayo nga hinihilingan niya ng kanta Akala ko ay Attorney. matutuhayan natin ang kanyang original na mga komposisyon. Opo, narinig niya kasi yung timbre ng boses mo, kaya nagka-interest siya. Yun ang importante. Opo, maganda po yung vibrato nyo. Vibrato daw ninyo ay maganda. Hanap buhay po talaga natin yan . Kung mahahanap niyo yung may Netflix po ba kayo, Ka Michael? Netflix, meron kayo? Wala po. Ano lang po ako, YouTube, tapos Spotify, Apple Music, Amazon, iTunes. Kasi wala pa sa Spotify yung aking theme song. Pero modesty aside, Ka Michael, nanalo po ako ng Best Original Theme sa pelikulang Mama sa Pano noong 2022 Metro Manila Film Festival. Wow. Yun, medyo jazzy din yung komposisyon natin. Akala ko nga hindi ma-appreciate ng mga hurado, pero mukhang nagandahan naman sila at binigyan nila ng tropeyo. Ayun. Pero sa ngayon po, ano na po ang jazz marami na pong may gusto. Isa po yan sa tinuturo ko sa College of Music. Ayun, jazz. maigi naman, maigi. Oo. Isang beses mag-free concert tayo ron sa auditorium natin. Oh, baka Doon pwede sa nga New pala. Era. Sa school mo. School. Baka pwede. Auditorium. Oo, may Itanong po magandang natin. auditorium yung era ron. Sabihin nyo, mag-free concert kami, Free courtesy of concert. me. Itanong po At natin. yung aking banda, The Jazz Halls, bago nandun din kayo, makijump po kayo sa amin. Wow. Woo, I like that. Pakita natin sa kanila yung iba-ibang mga genre ng jazz. Apo. Para ma-educate yung mga estudyante nyo sa School of Music. Yes po. Correct po. Oo, pakita natin yung umpisahan natin sa mga New Orleans bago yung swing, bebop, fusion, Latin Nagbibibap jazz. din po kayo? Nagbibibap din po iba-ibang kayo? genre. Off daw. Nagbibibap siya. Okay. Very good po. Parang George Benson. Oo, hindi. Lahat, actually, mainstream po tayo . Ayun. At mga standards. Opo. Pero kaya natin lahat ng klaseng jazz. Opo. Totoo po yun. Para for the edification of our students sa School of Music sa Wow. New Era. Fun. Fantastic. At syempre, Attorney, alam mo naman yung ating mga paboritong awitin, kayo po ang nangunguna pagdating sa kantahan. Yan. At siguro, Sir Mark, magbigay muna kayo ng ng mga final words ninyo kasi tapos na ho yung ating oras. At tayo po'y, ang maganda nito wag ko collab tayo ngayon mamaya. Yes. Oo, sige. Let's get in touch. Ako lang may follow-up check-up lang sa Miyerkules. Pagkatapos doon, sana ay payagan na tayo ng doktor na lumabas ng bahay. Ayan. Siguro tapos na yung aking pagpapahinga at kayod ulit. Ayan. Okay, Kuya Mike, Oo. batiin mo na yung mga estudyante mo at mga professor mo rin na. Oo. Binabati ko po lahat ng mga kaibigan ko sa industriya.
At nagpapasalamat po ako dito sa programa nyo po at na pagbigyan po ako, na-invite po ako dito. Maraming po salamat sa programa nyong Yes Yo Topacio. Yan. Opo, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Aka Michael, sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya and for the honor of your presence dito sa aming maliit na programa. Maraming salamat po. Daghang salamat. Ayan. At kayo naman, Attorney Topacio, ano naman ang wish mo naman dun sa mga taga-subaybay natin? Ang wish ko alam nyo, dapat maitaguyod talaga natin ang industriya ng musika dito sa ating bansa. Alam nyo, noon po nangunguna talaga tayo, Ma'am Jubes, ka Michael, sa larangan ng musika rito sa Asia. Kaya nga, nasa atin yung Asia's Queen of Songs, di ba? Si Pilita Corrales. Yes. Yung Asia's Songbird, si Regines. Ang dami. Ang Pilipino noon, talagang tinitingala. Kasi nyo, natatabunan na tayo ng ibang bansa ngayon. Dapat ang napakaraming. Pagdating sa music, there are so many talented people here in this country. Like you would not believe. Hindi naman sapagkat ako'y Pilipino, ngunit kung sa musika at musika lang, mas magaling naman tayo sa mga ibang bansa. Napakagaling po ng musikerong Pilipino. We just have to find the sound at dapat lang masuportahan. Okay, maraming salamat, Attorney. Paalam na po tayo. Opo, anyway, sa notang yan mga kasama ay magpapaalam na Yes Yo Topacio upang magbigay tayo sa susunod na programa. Ikaw na magsabi. Okay po, syempre next program po, Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa loob at labas ng bansa, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto niyo. Ito po si Ferdy, Mr. Sexapil Topacio. At ako naman po si Juvie de Guzman na nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At titimo sa inyong mga kaisipan na huwag makiki-apil. 1, 2, 3. Iyama! Yo Topacio! Yahoy! Thank you very much. At syempre, sa alam po Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yo Topacio!